Hindi kailanman inakala ni Nilo Cruz na darating ang araw na ang mundo niya ay babagsak sa isang iglap, kasabay ng malakas na kulog at walang humpay na ulan. Sa gabing iyon, ang maliit nilang bahay ay puno ng iyak, takot at kawalan. Doon niya unang natutunan ng salitang pagkawala. Nang mawala sa kanya ang parehong magulang sa isang trahedyang hindi niya kayang pigilan. 18 taong gulang pa lamang si Nilo noon. May mga pangarap pa sana siyang tinatahak. Ito ay ang makapagtapos ng pag-aaral, ang magkaroon ng desenteng trabaho, ang mabuhay tulad ng ibang kabataang merong kinabukasang malinaw ang direksyon. Ngunit sa isang iglap, naputol ang lahat ng iyon. Ang naiwan na lamang sa kanya ay 2 kapatid na nanginginig sa takot. Si Renz, na pilit na nagpapakatatag, at si Mika, na mahigpit ang yakap sa lumang damit ng kanilang ina. Tila umaasang babalik pa ito. Sa gitna ng katahimikan ng burol, habang abala ang iba sa pag-aabot ng pakikiramay, tahimik na umupo si Nilo sa sulok. Nakatingin siya sa kabaong. Ngunit ang iniisip niya ay hindi ang kanyang sariling sakit, kung hindi ang kinabukasan ng kanyang mga kapatid. Paano na kami bukas? Paulit-ulit na tanong sa kanyang isipan. Wala silang ipon. Wala silang kamag-anak na handang umako ng responsibilidad. Ang meron lamang sila ay ang isa't isa. Kinabukasan, sa halip na pumasok sa paaralan, humarap si Nilo sa isang mas mabigat na desisyon. Pinagmasdan niya ang kanyang enrollment form na nakapatong doon sa mesa. Puti, malinis, at puno ng pangako. Dahan-dahan niya itong tiniklop at inilagay sa ilalim ng aparador. Doon niya inilibing ang sarili niyang pangarap, kapalit ng panibagong papel sa buhay, ang papel ng pagiging haligi ng tahanan. Simula noon, nagbago ang takbo ng kanyang buhay. Habang ang iba ay abala sa pag-aaral at pangarap, si Nilo naman ay abala sa paghahanap ng paraan para lamang may maihain sa hapag. Natutunan niyang ngumiti kahit pagod, magpakatatag kahit na natatakot, at maging matapang kahit durog ang kanyang loob. Sa bawat gabing halos hindi siya makatulog sa kakaisip, palagi niyang pinagmamasdan sina Renz at Mika habang mahimbing na natutulog ang mga ito. Isang gabi, habang hinahaplos niya ang buhok ng bunso, bumulong siya sa sarili. Isang pangakong walang saksi kung hindi ang dilim. Kahit anong mangyari, hindi ko kayo pababayaan. Kahit ako ang mapagod, kahit ako ang maiwanan. Sa sandaling iyon, tuluyan nang naging malinaw ang kanyang kapalaran. Si Nilo Cruz ay hindi na lamang isang binata. Isa na siyang ama, ina, at sandigan ng kanyang 2 kapatid na umaasa lamang sa kanya. At bagamat mabigat ang pasanin, pinili pa rin niyang yakapin ito, sapagkat ang pagmamahal niya sa pamilya ay higit na mas matibay kaysa sa anumang pangarap na kanyang isinantabi. Kinabukasan, sumikat ang araw na parang walang nangyari. Tila walang pakialam sa bigat na pasa ni Nilo Cruz. Habang ang ibang tao ay papasok sa trabaho o eskwela, si Nilo naman ay nakatayo sa gilid ng kalsada, hawak ang isang lumang kariton na may kalawang na at saranggulong. Ito ang karitong ipinahiram ni Mang Doro, kapalit ng isang pangakong babayaran kapag kaya na. Sa ibabaw nito ay may isang kawaling may mantika, mainit, umuusok, at tila sumisimbolo sa panibagong yugto ng kanyang buhay. Sa unang araw ng kanyang pagtitinda, nanginginig ang kanyang mga kamay, hindi dahil sa init ng mantika, kung hindi dahil sa hiya at takot. Hindi niya inakalang darating ang panahong ito. Si Nilo, na minsang may dalang bag at pangarap, ngayon ay may hawak na sandok
at tusok-tusok na fishball. May mga kakilala siyang napadaan. May mga matang nagulat, may mga ngiting pilit, at may mga bulong na hindi na kailangang marinig upang maintindihan. Fishball po, kikiam, squidball. Mahina niyang tawag, halos lamunin ang ingay ng kalsada. Mabagal ang benta. May mga batang bumibili. May mga dumaraan lamang. Ang barya sa lata ay kakaunti. Ngunit bawat tunog nito ay parang musika sa kanyang pandinig. Ibig sabihin, may maihahain siya mamaya. Ibig sabihin rin, hindi magugutom ang kanyang mga kapatid na sina Renz at Mika. Habang ang araw ay matinding tumatama sa kanyang batok, pinipilit ni Nilo na manatiling gising. Pagod na siya, ngunit hindi maaaring tumigil. Kapag sumapit ang gabi at humupa ang init, doon pa lamang mas nadami ang bumibili. Kaya't ginawa na lamang niyang gabi ang umaga at umaga ang gabi. Sa umaga, sandaling idinidilat ang mga mata. Sa gabi, doon nagsisimula ang totoong laban ng kanyang buhay. May mga gabing halos wala na siyang maramdaman sa mga paa. May mga gabing umuulan at kailangan niyang takpan ng kawali habang nakayuko. Nagdarasal na sana ay huwag masira ang kanyang paninda. Kapag may sumisigaw o nagmamadali, tahimik lamang siya. Natutunan niyang lunukin ang pagod, pati na rin ang sariling luha. Sa bawat paghahalo niya ng sausawan, palagi niyang iniisip ang mga kapatid. Si Renz na gustong maging engineer balang araw. Si Mika na nangangarap na maging guro. Doon siya humuhugot ng lakas. Sa bawat peraso ng fishball na kanyang iniluluto, parang iniluluto rin niya ang kinabukasan nila. Pag-uwi niya sa kanilang bahay, hating gabi na, tahimik ang paligid. Nakaupo siya sa sahig at binibilang ang kanyang kita. Maingat, parang kayamanang kailangang alagaan. Hindi man malaki, pero may halaga. Merong kinabukasan. Habang pinagmamasdan niya ang natutulog ng mga kapatid, napapangiti siya sa kabila ng pagod. Sa mundong puno ng ingay at panghusga, si Nilo ay tahimik na kumikilos. Hindi man malinaw ang daraanan, pero alam niyang bawat hakbang niya, gaano man kabagal, ay patungo sa isang pangarap na hindi niya isinuko kung hindi ipinaglaban lamang. Sa totoo lang, hindi gutom ang pinakamahirap tiisin para kay Nilo. Kung hindi ang mga salitang ibinabato sa kanya na mas matalim pa kaysa sa mga matatalim na kutsilyo. Habang patuloy siyang nagtitinda ng fishball sa gilid ng mga kalsada, dumarating rin ang mga taong handang husgahan ang kanyang buhay, batay lamang sa nakikita nila. Isang hapon nga, habang inaayos niya ang kanyang kariton, tumaan si Tita Merla niya at pati na rin si Tito Andong. Hindi man lamang sila nag-abala na itago ang mga tingin nilang puno ng pangmamaliit. Tumigil sila sa harapan niya, parang nanonood ng palabas na hindi nila ikinatuwa. Hanggang dito ka na lang ba, Nilo? Malamig na tanong ng kanyang Tita Merla. Sayang ang talino mo. Nag-aral ka sana. Napayuko si Nilo. Hindi dahil totoo ang sinasabi nila, kung hindi dahil alam niyang wala siyang oras para ipaliwanag ang kanyang piniling landas. Tahimik lamang siyang nagpatuloy sa pag-ayos ng kanyang paninda. Kung tutusin dagdag naman ang Tito Andong niya, sabay iling. Wala kang mararating sa ganyang buhay. Tignan mo kami. May mga trabaho. May respeto sa amin ang mga tao. Parang may dumagan sa dibdib ni Nilo. Alam niyang kung sasagot siya, pwedeng magliyab ang galit na matagal na niyang kinikimkim. Ngunit pinili niyang manahimik. Pinili niyang hindi ipagtanggol ang sarili dahil mas mahalaga ay ang kinabukasan ng kanyang mga kapatid kaysa sa kanyang sariling pride. Pag-alis ng mga kamag-anak, may ilang taong nakarinig sa usapan. May mga ngiting may halong awa. May mga matang parang nagsasabing tama sila.
Ngunit wala ni isa sa kanila ang nakakaalam ng buong kwento at ng kanyang tunay na pinagdaraanan. Wala ni isa sa kanilang nakakaalam kung ilang gabi nang halos hindi natutulog si Nilo, kung ilang beses na niyang ipinagpaliban ng sariling pangangailangan para lamang sa kapakanan ng kanyang mga kapatid. Sa bahay, sinalubong siya ni Mika na may dalang papel. Kuya, may recognition po ako. Masayang sabi nito. Si Renz naman ay tahimik ngunit may ngiting puno ng pag-asa. Sa sandaling iyon, parang naglaho ang lahat ng masakit na salita. Ngunit sa mga gabing mag-isa siya, bumabalik ang mga boses. Wala kang mararating. Paulit-ulit itong umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. May mga sandaling napapaisip siya. Tama ba sila? Ito na lang ba talaga ang kaya kong gawin? Sa bawat pagdududa, may sagot siyang inuulit sa kanyang sarili. Hindi pa tapos ang kwento ko. Kaya naman sa halip na sumuko, mas pinatindi ni Nilo ang kanyang pagsusumikap. Mas maaga siyang gumigising. Mas gabi siyang umuwi. Sa bawat bariyang naiipon, mas nagiging buo ang kanyang paniniwala na hindi kailangang ipagsigawan ng pangarap. Minsan, sapat na ang tahimik na paggawa dahil ang tunay na tagumpay ay hindi pinagmamayabang. Ito'y pinaghihirapan. At habang patuloy siyang naglalakad sa landas na pinili niya, dala niya ang mga salitang iyon. Hindi bilang sumpa, kung hindi bilang paalala na balang araw, ang mga boses na umusga ay siya ring mga taong matatahimik. Dumaan ang mga taon na parang mga pahinang tahimik na nililipad ng hangin. Hindi na malaya ni Nilo Cruz na sa bawat araw na paulit-ulit ang kanyang ginagawa, pagbangon, pagtitinda, pag-iipon, ay unti-unti na palang nagbabago ang takbo ng kanilang buhay. Ang dating hirap na halos na hindi mairaos ang isang araw ay napalitan ng pag-asang dahan-dahang umuusbong. Si Renz ang unang nagdala ng magandang balita. Isang gabi, habang nagbibilang si Nilo ng kita, tahimik na lumapit ang kanyang kapatid at iniabot ang isang sobre. Nanginginig ang boses nito habang nagsasalita. Kuya, pasado po ako sa State University. Saglit na natigilan si Nilo. Parang huminto ang kanyang mundo. Hindi niya namalayang tumutulo na pala ang luha sa kanyang mga mata. Ang pangarap na matagal na niyang pinaglalaban ay unti-unti nang nagkakaroon ng hugis. Sumunod naman si Mika. Mula elementarya hanggang high school, palaging may bitbit na medalya. Palaging may ngiting puno ng kumpiyansa. Sa tuwing may recognition day, si Nilo ay tahimik na nakaupo sa likod. Suot ang pinakamaayos niyang damit. Palakpakan ng palakpakan habang ang dibdib niya ay puno ng pagmamalaki. Hindi man siya ang nasa entablado, pero alam niyang bahagi siya ng tagumpay na iyon. Habang umaangat ang mga kapatid, patuloy ring nagbabago ang maliit na negosyo ni Nilo. Ang dating iisang kariton na inadagdagan ng mas maayos na kawali at mas maraming paninda. Mula sa isang sulok ng kalsada, nakakuha siya ng pwesto malapit sa terminal, kung saan mas maraming tao ang mga dumaraan. Hindi man enggrande, pero sapat na ito para mas lumaki ang kanyang kita. Pero hindi naging madali ang lahat. May mga gabing halos hindi niya na maramdaman ang pagod dahil sanay na siya rito. May mga araw na nagkakasakit siya, ngunit mas pinipili niyang magtinda pa rin. Kapag tinatanong siya kung bakit hindi siya nagpapahinga, iisa lamang ang sagot niya. May umaasa kasi sa akin. Sa kabila ng pagod, hindi nakalimutan ni Nilo ang disiplina sa pag-iipon. May maliit siyang lata na hindi niya basta-basta ginagalaw. Doon niya inilalagay ang sobra niyang kita. Unti-unti, dahan-dahan, parang binubuo ang isang lihim na pangarap. Walang nakakaalam nito kahit ang kanyang mga kapatid. Habang pinagmamasdan niya sina Renz at Mika na abala sa pag-aaral, napapangiti si Nilo.
Ang bawat patak ng pawis, bawat gabing puyat, bawat masasakit na salitang nilulunok niya ay may kapalit palang liwanag. Sa gitna ng simpleng buhay, unti-unti niyang naunawaan ang isang katotohanan. Ang tunay na bunga ng pagtitiyaga ay hindi ka agad nakikita. Ngunit kapag dumating, sapat itong magpagaan ng lahat ng bigat na minsang halos hindi na niya kinaya. Habang unti-unting umangat ang buhay ni Renz at Mika, si Nilo naman ay tila nananatili sa parehong lugar. Nakapwesto pa rin sa likod ng kawali, amoy mantika at bakas ng pagod sa kanyang mukha. Dumating ang panahon na napansin niya ang sariling refleksyon sa salamin. May mga guwit na ang kanyang noo. May pilas na ang pangarap na minsang kanya ring inalagaan. Hindi niya namalayang tumatanda na pala siya habang inuuna ang iba. Isang umaga, sa isang pagtitipon ng pamilya, muli niyang narinig ang mga boses na matagal na niyang kinikimkim. Matanda ka na, Nilo. Sabi ng kanyang tita Merla, sabay tingin sa kanya mula ulo hanggang paa. Ano na nga bang narating mo, ha? Sinundan nito ng maikling halakhak ng kanyang tito Andong, na para bang patunay ng kanilang pagmamataas. Sa totoo lang ay hindi naman talaga matanda si Nilo. 30 taong gulang pa lamang siya. Sadyang inuna lang talaga niya ang pangarap ng kanyang mga kapatid at kinabukasan ng mga ito. Ganun pa man, hindi na lamang sumagot si Nilo. Ngumiti lamang siya, isang ngiting sanay na sa sakit. Sa loob-loob niya, gusto niyang sumigaw. Gusto niyang ipagtanggol ang kanyang sarili. Ngunit pinili niyang manahimik, gaya ng lagi niyang ginagawa. Hindi niya kailangang ipaliwanag ang bawat hakbang na kanyang tinatahak. Hindi niya kailangang ipagsigawan ang kanyang mga sakripisyo. Sa gabing mag-isa siya, doon niya nararamdaman ang bigat ng lahat. May mga sandaling tinatanong niya ang kanyang sarili. Kung may natira pa bang pangarap para sa kanya. Kung may oras pa ba para siya'y magsimula muli. Ngunit sa tuwing sisilipin niya ang maliit na lata na puno ng perang pinag-ipunan niya sa loob ng maraming taon, bumabalik ang kanyang pag-asa. Hindi aksidente ang lahat. Hindi aksidente ang lahat ng kanyang ginagawa. Ang bawat bariyang itinabi niya ay may patutunguhan. Tahimik niyang binobo ang isang plano. Isang hakbang na hindi niya kailanman ipinagsabi kahit kanino. Sa kanyang isip, hindi pa huli ang lahat. Hindi pa tapos ang laban. Sa kabila ng mga pangutya, patuloy siyang nagsikap. Mas inayos niya ang kanyang paninda. Mas pinahusay ang lasa. Mas inalagaan ang mga suki. Hindi siya naghahabol ng papuri. Sapat na sa kanyang tiwala ng mga taong patuloy na bumabalik sa kanyang pwesto. Isang gabi, habang pinagmamasdan niya ang mga ilaw sa kalsada, napabuntong hininga si Nilo. Oo, naiwan ang kanyang sarili sapagkat inuna niya ang kanyang mga kapatid. Pero ni minsan ay hindi niya ito pinagsisihan dahil alam niyang may mga pangarap na kailangang ipaglaban para sa mas malaking dahilan. At sa katahimikan ng gabing iyon, mahigpit niyang hinawakan ang mga lata. Handa na siyang ilabas ang lihim na matagal na niyang inaalagaan. Isang umaga, habang nagtitinda pa rin siya sa terminal, may 2 taong lumapit sa kanya. Nakangiti, maayos ang pananamit, at may kumpiyansang dala ng tagumpay. Ito ay sina Renz at Mika, ang kanyang mga kapatid, na minsang pinangarap lang niya na makapagtapos ng pag-aaral. Kuya, sabi ni Renz, sabay abot ng sobre. Panahon na po. Hindi na kailangang magtanong ni Nilo. Nang buksan niya, ay alam niya na ito. Nakita niya ang mga papeles, kontrata para sa isang maliit na stall sa loob ng mall. Doon bumuhos ang lahat ng emosyon na matagal na niyang kinikimkim. Hindi siya umiyak ng malakas. Tahimik lamang siya, ngunit ramdam ang bigat at kinhawang sabay na bumabalot sa kanyang dibdib. Sa tulong ng ipon ni Nilo at sa ambag ng kanyang mga kapatid, unti-unting nabuo ang pinapangarap niyang negosyo.
Malinis ang pwesto, maayos ang mga kagamitan, at may karatolang simple, ngunit merong dangal. Nilo's Fishball and Street Bites. Walang engrandeng pagbubukas, walang banda o talumpati, ngunit sa unang araw pa lamang ay marami ng pila. Hindi nagbago si Nilo. Siya pa rin ang nagluluto, naglilinis at bumabati sa mga customer. Hindi niya ikinikwento kung gaano kahirap ang kanyang pinagdaanan noon. Hindi niya ipinagmamayabang ang kanyang tagumpay, pati na rin ang kanyang mga kapatid. Para sa kanya, sapat nang makita ang kanyang mga kapatid na may sariling pangarap na tinatahak. Dumating rin ang araw na nalaman ng mga kamag-anak ang patungkol sa kanyang stall sa mall. Dumaan sina Tita Merla at Tito Andong. Parehong hindi makapaniwala. Ang lalaking dati nilang minamaliit ay nakatayo ngayon sa likod ng isang legal, maayos at matagumpay na negosyo. Hindi namin alam na ganito na pala ang negosyo mo. Mahina ang sabi ng kanyang Tita Merla. Ngumiti lamang si Nilo. Walang yabang, walang sumbat. Ang sagot niya ay simple. Ginawa ko lang po ang kailangan kong gawin. Ginawa ko lang ang tama. Sa mga sandaling iyon, tahimik na nanahimik ang mga boses na minsang humusga sa kanya. At si Nilo, na minsang tinawag na walang mararating, ay patuloy lamang sa pag-usad, marahan, marangal, at walang tinatapakang iba. Ang tagumpay niya ay hindi sigaw, kung hindi patunay. Sa gitna ng mall, habang patuloy na umuusok ang kawali at humahaba ang pila sa harap ng kanyang pwesto, tahimik na nakatayo si Nilo Cruz. Pinagmamasdan niya ang mga taong masayang bumibili. May mga tauhan na siya at marami na rin siyang stall sa iba't ibang lugar na talaga namang tinatangkilik ng mga tao. Kung titignan sa labas, isa lamang siyang simpleng tao. Ngunit sa likod ng simpleng ngiti niya ay nakaukit ang isang kwentong hinubog ng sakripisyo at walang sawang pagtitiyaga. Minsan, dumaan muli ang kanyang Tita Merla at Tito Andong. Hindi na bilang mga taong mapangusga, kung hindi mga kamag-anak na may halong hiya sa mga mata. Lumapit sila kay Nilo, bitbit ang mga salitang matagal na nilang kinikimkim. Pasensya ka na, Nilo, ha? May ginang sabi ng kanyang Tito Andong. Nagkamali kami ng tingin sa'yo noon. Akala namin wala kang mararating. Saglit na natahimik si Nilo. Marami siyang maaaring sabihin sa mga ito. Mga salitang matagal na niyang nilunok. Mga pait na matagal na niyang tiniis. Ngunit mas pinili niya ang katahimikan na matagal na rin niyang sandata. Ngumiti siya at tumango. Wala po yun, sagot niya. Ang mahalaga, maayos na tayong lahat. Maayos na ang buhay namin. At may magandang buhay ang mga kapatid ko. Samantala, sa isang sulok ng pwesto ay naroon sina Renz at Mika. Dumalaw sila sa kanilang kuya sapagkat day off nila. At the same time, ay tumutulong na rin sila sa stall. Si Renz na ngayon ganap ng engineer ay nag-aayos ng supply. Si Mika, na isa ng guro, ay nakikipag-usap sa mga customer nang merong sigla. Sa kanilang mga mata, si Nilo ay hindi lamang simpleng kuya. Siya ay pundasyon ng lahat ng kanilang narating. Sa isang tahimik na sandali, napaupo si Nilo at napatingin sa kanyang mga kamay. Mga kamay na sanay sa init ng mantika, sa bigat ng kariton, at sa paulit-ulit na pagsusumikap. Hindi siya yumaman ng biglaan, hindi rin siya sumikat, ngunit sapat na ang lahat ng ito para matawag siyang tagumpay. Naalala niya ang mga gabing umiiyak siya ng mag-isa, ang mga araw na halos wala silang makain, at ang mga salitang nagsabing wala siyang mararating sa buhay. Pero ngayon, malinaw sa kanya ang isang katotohanan. Katotohanang hindi lahat ng umaangat ay kailangang mag-ingay. May mga taong tahimik lang na umuusad, ngunit malayo ang nararating. Habang nagsasara ang stall sa pagtatapos ng araw, huminga ng malalim si Nilo.
Hindi man niya naabot ang mga pangarap na minsan niyang binitawan, nakalikha naman siya ng mas makabuluhang tagumpay, ang maiahon ng pamilya ng marangal. At ang lahat ng ito ay hindi niya magagawa dahil sa kanyang sariling kaparaanan lamang. Ito ay kanyang natupad dahil sa pagsisikap, pagtitiyaga, at higit sa lahat ay ang pagtitiwala sa may kapal. Sa kwentong ito ay marami tayong mapupulot na aral. Huwag kailanman maliitin ang taong tahimik na nagsusumikap. Ang sipag, tiyaga at pagmamahal sa pamilya ay kayang maghatid sa tagumpay. Mabagal man ang lakad, basta't marangal at walang tinatapakang tao. Patuloy lamang na lumaban sa buhay ng patas. At darating ang panahon, mangyayari ang ating mga inaasahan. Dito na po nagtatapos ang ating maiksing kwento sa araw na ito. Sana po ay nagustuhan nyo. At sana po ay kinapulutan nyo ng maraming aral. Kayo mga kabarangay, anong masasabi nyo sa ating kwento? I-comment nyo naman po sa baba ang inyong mga reaksyon at babasahin natin ang lahat ng yan. I-comment nyo na rin kung tagasaan kayo para naman malaman ko kung hanggang saan nakaabot ang video na ito. Paki-like and share na rin po ang ating kwento para mapakinggan rin ng iba. At kung bago ka pa lamang sa ating channel, baka naman pwedeng pakihit ang subscribe button at bell notification button para palagi kang updated sa mga bago nating upload na katulad nito. So paano mga kabarangay? Hanggang sa muli, thank you so much and peace out!